Responsibilidad ng bawat motorista na huwag magmaneho kapag nakainom at sa panahong kabi-kabila ang Christmas party at inuman, hindi maiiwasan ng ilan na mag-drink and drive. Kapag naharap sa sitwasyong ganito, bakit hindi subukang humingi ng saklolo sa Drivers on Call? Kung ano itong Drivers on Call, alamin sa Balitang Hatid ni Michael Fahati. Ilang beses mo na bang narinig na huwag magmaneho habang nakainom o don't drink and drive? Hindi ako talaga nag-inom. Kaya sa sarili ko, pag ako nakainom, talagang walang driving. Nako, naklang tinapay. Buti ko ikaw lang mapapahamak. Di ba? Yung ibang taong walang kinalaman, madadamay pa. Kahit ano sigurong delikado pagmamaneho, lalo pag nakainom. Pero kakayanin ko pa rin. Kasi parang hindi ko may pagkatiwala sa kapwa ko driver. Magagaling sila. Kanya lang, iba na yung ako magmaneho. Ang gawin ko na lang, mag-iingat na lang ako sa aking pagmamaneho. Hanggang din makarating ako sa aking pupuntahan. Pero ngayong panahon na naman ng mga Christmas party, kung minsan hindi maiwasan ang inuman. Tuwing panahon nga ng Kapaskuhan, ang may pinakamataas na bilang ng aksidente. Noong isang taon, pinakamaraming naitalang road accident sa Metro Manila noong buwan ng Disyembre na umabot sa mahigit 7,000. Ganito rin ang nangyari noong 2010 kung saan naitala ang halos 7,000 road accident noong Disyembre. Ayon sa PNP Highway Patrol Group, mas marami rin daw kasing nagmamaneho ng lasing tuwing holiday season. Kaya kung talagang mapapasubo ka sa tamaan, may sagot dyan ang Filipino-Australian na si James Deakin na naglunsad ng Drivers on Call. Tatawag ka lang sa hotline na 16911. Ibibigay detalye ng iyong lugar at kondisyon at agad silang magpapadala ng isang professional driver gamit ang markadong first responder vehicle nila. Gamit ang sarili mong sasakyan, ang tinawagang driver ang magmamaneho. Habang ang kanilang sasakyan ay nakabuntot sa iyo hanggang maihatid ka sa iyong bahay o saan man lugar. Hindi lang professional driver ang nagmamaneho sa iyo, kundi isang trained paramedic at EMT expert. Pag lasing ka na, bakit mo tatawag ng stranger para mag-drive ng kotse mo? Kailangan i-trust mo. Who will you trust? There's only a handful of people na talagang bibigay mo yung susi. At number one yan, doktor. Parang may natural trust sa doktor. Kaya importante lifeline ito. Kasi hindi lang pwedeng driver and call na walang pangalan, na galing kung saan. Hindi silang interesado sa cellphone mo or sa ano. Yung main business nila, saving lives. Sa halagang 500 piso sa loob ng 20 minuto hanggang 1 oras, makararating ka na sa bahay mo. Partner ng Drivers on Call ang DOTC at kauna-unahan nito sa Pilipinas. Mas mabenta sa mga women. Wala silang masyadong issue magtawag. Pero slowly, we're seeing na may konting pattern. Sa totoo lang, baka we can never really change the psyche of certain people. Pag ganun talagang ugali mo na gusto mo talagang mga macho, wala talaga. There's nothing we can do. Pero sana, we can help the next generation. Yung mga bata, yung mga teenagers ngayon, baka sila mag-slowly condition, hey, okay to, responsible to. Kasi be responsible. If you drink, don't drive. Yun lang ang sinasabi natin. We're not saying you cannot party. Michael Fahatin, GMA News.